Gandong oras, no? Sarap na mag-shot, no? Wala na tayo dyan. Wala na. Stop na muna. Ba na ngayon? Tataka ako dito sa ano mo, pare, sa motor mo, sa Duke. Baka na meron. Ganda. Iba siya sa mga model ngayon, eh, no? Ang tagal na yan, pre. 2015 na model yan. 2016 ko na din. Pero goods na goods, pare. Set up pa lang, oh. Ano yung story na eh? Parang nag-window shopping na ako nito. Wala tayong pambili nun eh. Binabalik-balikan ko yan noong 2011 bago pa yung KTM dito sa Bato. Hanggang sa talagang binigay sa'yo, pare. Hanggang dumating yung time ano talaga dapat Pilipina pabili. Eh, yun talagang pinuntahan ko agad. 2 linggo lang, binilang ko ng mga accessories yan. Excited masyado eh. Paboritong motor eh. Saka ang ganda ng combination ng kulay. Bagay na bagay yung ano niya talaga, pare. Oo. Orange and black. Nung lumabas sa Davao yan, ang daming bumili nan. Kasi yung yung forma niya noon, pag makita mo siya, yung design niya, yung forma niya, kahit stock pa lang, akalain mo noon na konti yung idadagdag mo. Kasi forma na talaga siya eh. Kaya nga. Kaya maraming bumili na, tapos hindi siya talagang yung sinasabing mahal talaga. Nasa 159,000 ang cash na lang. Sulit. sulit yung presyo. Oo, tapos Austrian brand. KTM. Maraming bumili. And then, siguro ano yan ng 8 years? 9 years na sa akin. 9 years, pare. Parang mga 2 taon pa lang yan, eh. Hindi talaga ako yung pag may umiimbita sa akin na mag-ride, kaya ng mga KTM lahat, hindi ako sumasali kasi alam ko yung mga motor nila palaging may ride ba yung malalayo. Talagang bugbog talaga yung motor nila pagkatapos. Siyempre, hindi naman Pilipino na brand yung motor mo. Siyempre, kunting alaga din. Hindi ko naman din sinasabi na hindi nila inaalagaan yung motor nila. Pero iba ka lang talaga mag-alaga siguro sa motor. Minsan na tayong makakabili ng ganun. Di ba? So, Siyempre, alagaan dapat. Siyempre, alaga. Sa bahay lang palagi. Upgrade. Pagandahan ng forma. Kaya, ngayon mukhang bago pa din. Ang angas ng kulay, no? Tsaka hindi siya, para hindi siya masakit sa mata. Ang lamig sa mata tignan. So, dami mong, wala lang sa utak ko nung nabumili ng 390. May 390 nito eh. Parehas lang yung itsura niya, pero yung makina, yung itsura ng makina halos similar, pero lakas na iba. 200 lang talaga nasa isip ko bilhin nun. Kasi hindi parang ko talaga lang inisip na pwede akong bumili ng 390. Kasi yun yung binabalik-balikan ko nun eh. Yung bago tayo KTM dito. Sabi ko, bibili ako nun, 200. 200 lang din binili ko. Tsaka okay naman pa rin kahit 200. Kahit ako. Kahit ako, goods na sa akin eh. Matagal din ako hindi nakapag-ride. Siguro, nakapag-ride ako last year and the other year because nakapagtrabaho ako sa isang motor company Triumph Motorcycles Mindanao. Naging ako doon, naging SC ako doon, sales consultant. So, tapos, pag may ride yung grupo ng Triumph, siyempre nakakahiram tayo ng demo unit ng company. Sumasama din tayo sa ride. Pero ito, try. Pang daily ko lang ito. Daily ko lang. Kahit ako, hindi ko yung gagamitin na pangharabas, pare.
Siyempre, malapit lang yung bahay. doon tayo sa pa-promo, nila na pang-demo na motor ang gagamitin natin. Ganun yung mga pare, di ba yung sa Triumph, yung endorser nun, yung kamukha ko, pare. Tom Cruise, di ba? Ganun yung pare, yung gusto ko ng motor noon. Tom Cruise, ano pa rin? James Bond. Oo, sa Gamit yung James Bond. Yung brand sa James Bond. Tapos sino ba yun? Kay Gal Gadot na Gal Gadot, yung yung isang Ba, pelikula niya, na motor. Yung 1200. Maganda din doon. Dati may nakita pa akong motor mo, Ducati. Tapos yung isang Harley dati. Yun naman talaga mga kilala natin dito sa Pilipinas. Yung pinaka bigatin sa atin na brand, Ducati, BMW. Pag sabihing adventure bikes, BMW, yan. Ducati. Hindi pa dumating yung yung ibang brand dito sa atin. Pag sinabing adventure bike, yun talaga mga lalabas sa utak mo. Kaya nga. Yung dumating yung Triumph dito, maraming hindi pa nakakilala. So, ini-introduce namin yun sa mga Pero- dito. Pero at least, sa pag-introduce mo, pare, ang dami mo naging benta. Mas na-educate pa yung... Marami tayong maraming customers na na-introduce natin yung brand sa kanila. Oo. Tapos, unti-unti, marami yung bumibili. Eh ngayon, balita ko, grabe na yung Benta sales nila, doon, sales oo. nila, oo. Pero ikaw lang nagtanim din nun, pare. Isa ka sa nagtanim nun. So ngayon, yung iba na mga kliyente mo na hindi na-close, na nakakausap mo na, sila na ngayon ang pumalit. So, meron ka na rin na itanim ng panahon na yun. Sila na yung talaga. Sila na yung nag-aani na ngayon. Oo. So, masaya din yung life doon sa company. Di ba itong book mo na yung minsan mo lang siya ginagamit. Ano yung pumasok sa mo pre sa utak mo, ba't nagustuhan mo si ADV? Hindi, kasi, yung ADB pa rin, wala pang 160, no, 150. 150, 150 pa lang. Gusto ko na talagang bumili ng 150. ngayon yung tinatanong May ko sa inyo. scooter kasi ako nun. Oo. Yung ang pinakaunang FI na scooter. Mio. Soul Eye. Bumili ako nun. Kasi, wala tayong ginagamit nun commute ng Pang-araw, tayo. tsaka convenient din yun sa pang-araw-araw. Tapos, yung mama ko lang talaga nagsabi sa akin, bumili ka ng at least, magamit mo. Oo. Hindi ka na magko-commute. Oo. Ayun. Tinulungan niya ako bumili ng isang motor na magamit ko pang araw-araw. Nagtatrabaho pa tayo ng call center nun. Kaya nga. Pero nung nasa, nagkasama tayo sa trabaho na isang BPO company, iba yung motor mo nun, pare, Ducati pa yung gamit mo nun eh. Yung time na yun. Oo. May Ducati din ako nun. Yung Hypermotard Oo. na 796. Di ba hiningi ko nga yun, alam mo ibigay? Hindi, okay din yun, pare. Mabigat lang talaga yung Ducati. Hindi naman siya, sa Iba kasi maintenance. Mahirap talaga. Masakit sa bulsa. Pero sa tingin ko, kaya siguro ka na isipan mong bumalik dun sa... Mamimiss ko Automatic. talaga yung mga low CC na mga bike. Siyempre, low maintenance na. Oo. Araw-araw mo, kahit iba naman din kasi pag may bilhin ka sa palengke, mag-Ducati ka. Siyempre. Siyempre. Kahit naman ako eh. Kaya, Okay talaga yung mga low CCs, mga scooters ng daily. Namimiss ko lang talaga yun. Binenta ko yun eh. Binenta ko yun sa akin eh. Siyempre, hawak mo na mga big bike na hanap-hanapin mo talaga yung low CC. low CC.
pang mga daily, ano mo lang, no, daily activities, daily, mga pupuntahan mo lang kung saan-saan, mas madali siya, mas convenient, no? Oo. Kung ano pre, ano yung kaibahan ng ADB na 150 sa ADB 160? Nung lumabas yung ADB 150 pa rin, gusto ko talaga bumili yun kasi adventure scooter siya pa rin. Low cc siya na adventure scooter. Hindi siya yung pang kalsada lang. Pwede din siya yung sa rough road. Yes. Ganun. And then, kakaiba yung itsura niya. Parang kinuha niya yung itsura niya dun sa yung mga tipong PMW na mga Kaya nga, kaya nung unang kita ko nga sa motor mo, kala ko BMW na adventure na bike. Habi ko, parang BMW na yung setup sa motor mo. Nakiram pa ako. May mekanika ako yun si Raymond. Raymond Serdinia. Magaling na mekaniko yun pa rin. Sa Raymond. Sa big bike. Siya yung existing ngayon na mekaniko ng Triumph. Pumupunta ako sa kanila doon sa Turil. Hindi ko lang maalala, may naiwan ako sa bahay. Malayo yung dito at saka papunta sa kanila eh. Pinahiram niya sa akin yung ADB 150. First time kong gumamit nun. Simula sa Turil hanggang dito sa downtown, biniyahe mo? Downtown, oo. Okay. May kinuha ako eh. Sa bahay kasi nalimutan ko. So, pinahiram niya sa akin yung motor niya. First time ko na-experience yung ADB 150. Kaya pumasok sa isip mo kung sakaling magkakaroon ka ulit ng motor. Ang sarap talaga dalhin. Pero iba siya sa ibang scooter. Kaya nga. 150 pa lang yun. 2 valves pa lang. What more ba ngayon itong 160? Nung nalaman ko, 4 valves na yung 160. Tapos, umangat pa yung niya. Doon ka nagkaroon ng idea na... Pwede na siya, pwede siya makipagsabayan sa mga NMAX, sa mga Tsaka doon ka nagka-idea na, pa rin, na sa susunod na magkamotor ka, sana ganito na, para pang daily driving mo. Oo, pinag-isipan ko talaga. Kaya nga. Tapos, ngayon, pre, kung ano yung may sasuggest mo sa mga ibang mga subscriber mo, for example, na kung may bibigay mo sa kanilang tip kung about sa bibili nilang motor, kung ano ba yung mai-suggest mo sa kanila na convenient sa lahat ng bagay, yung mga ganun ba? Well, kung daily, daily motorcycle mo lang, syempre, mas convenient talaga yung scooter. Kahit anong scooter, marami naman din. Magdidepende lang talaga sa kanila kung anong use yung hinahanap nila. Syempre, kung babiyahe sila ng malayo, pwede naman din NMAX, Aerox. Pero yung yung kayang gawin ng ADB, hindi lang siya pangkalsada eh. Pang-adventure nga siya. Pang-adventure, oo. So, may din siya, may ibang uses din siya na kaya niyang gawin compared sa ibang scooter. So, magdidepende lang talaga sa rider kung anong hinahanap nila, yung suitable. Kung saan sila magiging convenient. So, sa yan, pre? Kung rin open sa tatanong ko lang about dun sa gas dito sa Duke, tsaka gas dito sa ADB mo. Saan mas siya pare, yung mas matipid pagdating sa long drive? Na convenient ka rin pare na gamitin. Yung ADB ko kasi, bago pa kasi, hindi ko pa nabiyahe talaga ng malayo. Compared dito sa long experience ng malayo ito. Ito talaga, ang KTM Duke 200, alam ko talaga, sobrang tipid nito pare. Mas malaki yung tank capacity niya compared sa ADB. Pero ramdam mo talaga yung tipid ng gasolina nito. Yung FI nito. Kasi nung one time nag-ride kami, full tank ako dito sa downtown papuntang Quezon, sa Bukidnon. Tapos nakabalik na ako. 2 to 3 bars lang yung Malayo nun. Tipid nabawal pala ako. masyado. Tipid din pala siya masyado. Pero itong pero kung comfort lang hinahanap mo, dyan sa ADB. Low CC siya compared dito. 160 lang siya.
eto lang, hindi ko pa talaga nasubukan yung long ride dito. Pero alam ko matipid to. Matipid to. Kasi hindi lang sobrang mabigat yung mga dala mo dito. Eh, ito, mabigat na ito ngayon kasi dahil sa mga accessories na pinabit ko dyan, tapos may top box pa. Ito, wala eh. Wala. Halos ito, magkaan ito lahat na nakakabit dito. Simple lang. Oo. Pero ang nagpabigat talaga dyan, yung Akrapovic. Oo, bro. Oo. Carbon fiber din. Compare sa stock niya, yung tinanggal ko, sobrang bigat ng stock nito pa rin. Tapos, siyempre, ayaw mo yung mga tahimik na mga pipe. Kahanap ka yung malalim sa kabuo na tunog. Ang dami namang gustong bumili ng Akrapovic nun. So, ayun, may nahanap kami sa online. Asawa ko. Sulit to. Sulit na yan. Tinulungan niya ako bumili nito. Matagal ko na hinahanap yun eh. Ayun, nabuo na. Ngayon, di ba pare, meron ka ng ADB 160 tsaka Duke. Tanong ko sa'yo pare, ano yung ngayon yung pinaka-gustong-gusto mo ng motor ngayon, sa ngayon? Kung nuwari, bibigyan ng pagkakataon, Brian, bumili ka ng motor. Ito Ang dami kasi pare, ang dami kong gusto na. Depende kasi pare, ang dami ko talang gusto na. Gusto mo may adventure, may mga cafe racer, may mga yung malapit sa puso mo tsaka sa utak mo pare. Ayan pare, yung matagal ko na talagang motor na gusto ko bilhin is yung mga sport bikes pare. Yung tipo mga Ninja. Yan. 1000. Big bike. BMW S1000, RR. CBR, Fireblade, yung mga ganun. R1. Hindi pa ako nagkakaroon nun. Magkakaroon ka niyan, pare. Ay. Ibigay ng Diyos pare. Manifest na yan, pare. Magkakaroon at magkakaroon ka niyan. Malay mo, baka sa susunod na kwentuhan natin, pare, iba na nakaparado dyan. Di ba? Hindi mo masasabi ang panahon, pare. Papambor at papambor sa atin yan. Sa akin pare, maganda yung experience ng pagmotor ko ulit ngayon. Kasi nakakasama ko ng mga pamilya ko. Oo. And siyempre, yun nagkalapit din yung mga loob namin. Masaya yung ride na yung kasama mo din yung family. Yes. Dami kayong mapag-uusapan. Iba ang banding. Iba yung banding. Tapos, may kulitan, siyempre. Iba yung kapatid sa barkado. May kulitan naman yung barkado. Pero iba yung pamilya. Sa tingin ko, mas masaya kasi pagka pamilya mo yung kasama mo. Although masarap din naman kasama ang barkada, pero iba kasi ang pamilya mo na mismo. Iba pa rin. Kasi kasabay mo talaga yun, tumanda eh. Yung barkada, lately mo lang nakilala, ganyan. Okay din. Tapos, may din sila, bumili din sila ng ADB 160. Magkaparehas kami halos ng mga motor. Yung pinsan ko, may din, ADB 160. So, kasabay-sabay lang kami sa kalsada. Si ate mo rin, naka-160 rin na ADB. Yung isang kapatid ko lang, may adventure bike na, pero BMW naman yung adventure bike. Hindi siya pwede makipagsabayan sa amin. Minsan uuna siya, minsan naman kami naman yung pauunahin niya. Kasi malaki yung makina niya eh. Kaya nga. Siya yung kumbaga tumatayo na leader sa inyo pag may long ride. Nag-uusap kami kung sino magli-lead. Through, intercom, no? Oo. Kasi yung iba may intercom, yung iba wala. Ayun, masaya yung experience na kasama yung family. So, hopefully, dadami. May imbitahan kami iba. Sana sa susunod pa rin makasama ko sa inyo. Oo, pare. Pwede yun. Pagdating ng wish ko. Yun lang. Sulit na lang yan. Para, saan ba? Sigurado. Sige.
70. Doon na. Mga 78 naman. Oo. Picture na. Picture na, picture. Tol. Picture, tol. Kaya kay gwapo ni nga lugar ba? Magkwarta, mag-drone pa. Doon sa, ating yun ang kanan. Picture sa kanan. Ano? Tol, Tora! Alright guys, dito kami ngayon sa tabi ng Seagull Resort para mag-breakfast. And ganda ng lugar, tsaka ang lamig. Nagpa-fogs po ngayon. Ako mo makita sa camera, pero yan. Okay, ganda ho ng lugar. Actually dito usually nag-stop over yung mga rider pag nagpapagas o magkakape. Ayan. Sa tabi ho ng Seagull Resort, Bukidnon. So ito yung mga motor namin nakaparking dito. So, kakape muna tayo sa loob, tara. Morning. Morning. Oh. Wapo gani dili magputo kanang mga kuan ba? Puship. Para ko kay sa Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind
chilly wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.